praise and worship our Lord Jesus Christ. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Matthew chapter 5, verse 6. Welcome to Shalom International Catholic Charismatic Foundation Incorporated under the supervision of our spiritual director, Reverend Father RGC Giriba, OFM. Sa mga at na pagtitiwala sa Diyos, siya naghangad at pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinang ngayong kapangyarihan. Sa pagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos-itang kong pinagpililaan. Ika'y ligtas na sa pamanig sa umabagitan, at kahit ang mga bigat na salong di ko magpaganas. Nilukupo niya sa niling ka ng malabay na pakpak. Sa kalina niya, hindi ako ang ikaw ay ligtas. Iingatan niya ang ipagsasimulang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, ikita ako sa bagay. Nagsisagang bigla ako puso, pagsapit ng araw. Minsan at minsan, pagkakat ng dilim. Di ka pagkakot sa araw kung dumating. Kahit ang buwas na limaraan sa likaan. Sa pinigil ng pinanapakay, maging 10,000. Di ka pagkakot at iyak ang di ka maan. Ika'y namawasit sa panood iyong mamasdan, yawas na mga nakita mong pinustahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mo may iyo'y kataas-taasan. Di mo mabuti kayo mapahawak at magdaratan, kahit ang mabuti makakilap sa tahanan. Susubuin niya ang maraming heresay sa subaybay, kahit sa dako ikaw makaroon ang naman. Sa kanilang pala ay nakayukap sa taas. Nang bibimas na tayo mga apo mo sa matong matalas, kahit na paano ang mayroon asa sa basi, di ka maano sa maserpente at iyong mababis. Ang sabi ng Diyos, aking ligtas at tapat sa akin, at ingatan ko ang sino mga ako'y kikinalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at tumahilahin ay sasamulungan. Aking ligtas na bawat isa'y marangalan. Sila'y bibigyan ko at kaligtaan ang mahabang buhay at maligyak at tabagay at kaligtasan. Amen. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon. Okay. Yung mga anak ba, nabati na ba yung ating mga nanay? Happy Mother's Day sa mga nanay. Happy Mother's sa Day, mga Padre. nanonood sa Facebook. Happy Mother's Day sa inyo lahat. Okay, meron po ako, meron po akong quote for the day. A mother who serves her family with love is honored and praise her family. Amen. Amen. Okay. Patotoo daw ako, nung last Sunday, napag-usapan namin yung last Sunday tungkol sa aking nanay. So, nung gabi yun, siguro pinag-pray din ako ni Brother Melvin, pinag-pray din ako ni Romaline, ni Lizette. Nung gabi yun, tumawag si Mama. Actually, pag tumatawag yan, hindi ko yan sinasagot. Pinapasa ko yan sa asawa ko. Siya na nagpag-usap dyan. Kasi alam ko, pag yan tumawag, may kasamang sumbat, may kasamang pagalit. Pero sa awa naman ng Diyos, hindi niya ako pinagalitan, hindi rin niya ako sinumbatan. Kasi ang sabi niya sa akin, ikaw, Grace, alam mo may sakit ka na. Yung mga bawal na pagkain, huwag mo nang kakainin. Which is true naman, diba? Sabi niya sa akin, meron ka na diabetes, meron ka na sa heart. Sabi niya, boss, bawasan mo yung kanin, okay mo ka na magkanin. Sabi niya gano'n. O sabi niya sa akin, tingnan mo ko, ang haba ng buhay ko, wala ka naman ganyang sakit. Ang sakit ko lang, allergic ka, pagbihi ka. So, kaya ako napahaba na ganito yung buhay ko kasi hindi talaga daw siya kumakain ng mga bawal. Kahit sabihin na masarap yan, hindi daw siya talaga kumakain. So bakit patunay din yan ng asawa ko? Kasi minsan sinasamahan niya mama ko sa bukol. Nakikita niya mga pagkain yan talagang walang lasa. Ayaw niya mag-veggie, ayaw niya mag-magic sarap. Ayaw niya lahat ng mga preservatives. Gusto niya yung natural lang. So, pinapasalamat ko lang, siyempre kay Lord, ginamit si Brother Melvin, ginamit si Romalie, at si Lizette, para makausap ko yung mama ko. Kasi, ang tagal na rin kasi kami hindi nag-uusap kasi
simula nung nagkaroon kami ng hiluan, talagang masasabi mo, hindi ko talaga siya kinakausap. Talagang nagkaroon ako ng sama na loob. So, siguro dahil sa panay mo sa akin ng asawa ko, pinasala ko lang ako yan. Laging sinasabi, kahit anong sama ng magulang mo yan, patawarin mo yan. Akala ko ba, Estos, hindi ko pinakikinggan yun? Nakikinggan ko yun. Umabang ang puso ko yan. Siyempre, kahit ako eh. Kaya sabi ko, okay na niya, alam ko yan. Ako, nakikinig ako. Kasi alam ko naman tama. Diba? Yung mga ibang advice na nila sa akin, nakikinggan ko rin yan. So, bumuhay ako, nag-iisipan ko yan ang malalim. Kaso ma-pride na. Inaamin ko rin, ma-pride talaga ako. Ma-pride talaga ako. Siguro, yun sa, dahil pinag-usapan ng last week na trials, diba? Alam mo, sa mga trials ni Lord, sa akin, ang marami ako talaga akong natutunan. Marami ako natutunan sa mga binigay niya sa akin trials. Yun ay, isa din sa blessings para makaabot ako sa kanya. Kariyan? Diba? Hindi naman tayo makakapasok sa kariyan. Hindi natin susundin yung mga utos niya. Tama po ba? Narinig. So, ayan yung aking product. O ngayon, sa mga anak, walang magulang na perfecto. Lahat ng magulang nagkakamali. Yung mga anak ko, meron kayo sa magulang ninyo. I-try ninyo. Hindi nga i-try. Talagang patawarin ninyo at unawain niyo sila. Kasi walang perfect family, walang perfectong magulang. Lahat nagkakamali. Kung meron mang perfecto, si Lord yun. Pero tayo, hindi. Diba? May tawag po ba? Okay, palapag po natin ating Panginoon. At sa araw na to, tatawagin na natin ang man of God na si Brother Melvin Montalban. Papabinyan ka po talaga. Tayo muna yung manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Maraming salamat po, Panginoon, sa habag mo sa aming lahat. Alam namin, O Diyos, na Ikaw lamang ang perfect, O God, at higit sa lahat, O Diyos, ang iyong perfect na pagmamahal aming nararanasan. Maraming salamat dahil minsan tayo naging matigas ng aming ulo at lagi namin sinusuway ang mga utos mo at payo mo sa aming lahat. Ngunit ang pagpapasensya mo, ang pagmamahal at ang higit sa lahat, ang iyong awa at habag sa amin ay laging nasa amin, Panginoon. Salamat, samahan niyo po kami sa gawain ito. Patuloy niyo po kaming pagdalangin at higit sa lahat ng mga nanay na naririto. Kasama po ang nanonood kay Esther Luz. Ikaw ang Diyos sa patuloy magpala sa mga nanay namin, Panginoon. We thank you, Father God, for giving us such wonderful mothers, Panginoon. Maraming salamat. Bigyan ko sila ng mahabang buhay. At higit sa lahat, Panginoon, pagpalain niyo po ang kanilang pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan naman ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ano? Maraming salamat po. Makakaupo na tayo pansamantala. Amen. So, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day Sa po, mga nanay. nanay. Happy Mother's Day sa tatay na naging nanay. Yes, amen. Happy Kasi Mother's when we talk about mothers, bago tipunta sa pag-usapan natin, our topic for this afternoon is the true definition of obedience. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagsunod? But before we go to our topic, tatanungin ko muna kayo, ano nga ba ang totoong kahulugan ng pagiging isang ina? Selfless. Yung pagmamahal mo, hindi conditional and conditional. Unconditional? Paano nga ba naging ina? Paano ba maging ina? Kailangan ba ang isang nanay ay biologically related? Kailangan ba ang isang nanay ay or mother, kailangan ba talagang may dugong nananalaytay para maging isang ina? Or part lang yan ng pagiging ina? Ano? So the true definition of being a mother or nanay
ay hindi lang po yan blood related. Ano? Ang pagiging nanay is a title. Sabihin nga natin title. Title yan. Mother, title, or titulo mo yan sa mga anak mo. Title to give you rights. You know? Kaya kapag may title ka, for example sa lupa, may titulo ka, may rights ka sa lupa. Mother, ang pagiging ina, ay isang title ng tao. It doesn't mean kailangan siya